Hello, what is up mga kamoto? Welcome back sa panibago nating video, and in today's vlog, pag-uusapan naman natin tong statement ni Defense Counsel Mark Vinluan. Okay, the prosecution admitted that the video does not prove any facts other than its existence. In simple terms, there is no proof that Vice President Sara contracted an assassin. Wala daw proof mga kamata. Okay, so based on the video, she already assumed that she has contracted one. Okay? Actually, meron akong video dito mga kamata na I can play. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Yan o. Kasi may kinausap na daw siyang tao. Na kapag pinatay siya, o kapag na-assassinate siya, patayin niya rin si BBM. Ulitin natin. Kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Yan, okay. Sabi niya, may kinausap na daw siyang tao na kapag may nangyari sa kanya masama, so ibig sabihin, she already contracted one. Meron na siyang nakakontrata. Ibig sabihin, pag may nangyari sa kanya masama, automatic na may mangyayari ding masama kay BBM, kay Lisa, at kay Martin Romualdez. That means, meron na. May nabuo ng pag-uusap. Okay? So kahit sinong tanga na makakapanood nitong video na to, ay ma-assume na meron na siyang nakausap. So dito nga mga kamata, no, simpleng barangay lang, no. Dito lang sa sa mababang kapulungan lang ng barangay mga kamata, no. Kapag meron kang threat sa kapitbahay mo, automatic magkakaroon na lang sabpina. Magkakaroon na kagad ng blatter. Okay? Yun na kagad ang bagsak mo. So ito yung tinatawag na conditional threat mga kamata. So what if someone hired, okay, halimbawa a third party, okay, galit sa dalawang to, kay BBM at saka kay Sara. And then, nag-hire siya ng someone, okay, a killer, assassin, para patayin si Sara. Okay, syempre, ang automatic na pagbibintangan dyan is si Bongbong Marcos. Okay, kahit hindi niya naman ginawa. So, halimbawa lang, halimbawa lang. Or, halimbawa, set up, mga ganun mga kamata, no? Automatic na mamamatay din si BBM, si Lisa, at si Martin Romualdez. Yun yung tinatawag na conditional threat, mga kamata. So, she even said, no joke about this mga mata. According dito sa statement niya, na ina-assume niya na kaagad na walang facts dun sa video na yon. Pero actually, Inday Sara herself, VP Sara herself, already admitted na meron na siyang nakausap. So, kahit sinong tanga ang makapanood nun, di ba, bakit niya ngayon i-deny? Bakit niyo ngayon i-deny? Akala ko ba matapang? So, dapat hindi din i-deny kung matapang ang VP. Dapat tuloy lang ang laban. 'Di ba? Bloodbath nga, 'di ba? Okay, so let me know your thoughts in the comment section.